piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Araw pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa araw-araw na pagpapala. Ngayon po ay tayo'y muling magbubulay-bulay ng salita ng Diyos para po patuloy tayong makatanggap ng mga revelations mula sa Panginoon kung paano natin ma-enjoy ang kanyang pagpapala. Manalangin po tayo. Aming Ama, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po na kami po ay muli niyong binangon ng may lakas, ng may kalusugan. Salamat po sa magandang araw. Dalangin po namin, Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pagbubulay-bulay. Kayo po, lalo po namin kayong makilala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Na madalas nating marinig sa mga preachings at dahil ang ating battle cry ay about soaring high, ano. As we soar high, I believe we should become great, ano. Yung pag-soar high natin is not just in the spiritual realm, but I also believe that God is preparing us yung pag-soar high natin, even in the physical realm. Makikita ng mga tao kung ano ang nakalaan o kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Isang magandang halimbawa nito ay ang pangako ng Panginoon kay Abraham, na naniniwala po ako na ito po ay pangako din sa bawat isa sa atin, ano. Sabi po ng Biblia, kung tayo daw po ay na kay Kristo, tayo din daw po ay tagapagmana ni Abraham. Okay? So, yung pangako kay Abraham sa Genesis ay I do believe na pangako din sa iyo at sa akin. At ito po ay bunga ng pag-soar high natin, ano? Yung pagpailan lang natin sa himpapawid. Kasi pag sinabing soaring high, yun po yung pagpailang lang ano ng mga eagles. And as they soar high, lalong yung pag-angat nila into yung kalawakan. Talagang makikita nyo yung giting nila, yung power nila. When you see eagles in the air, you will see them great. You will see them powerful. You will see them yung representation of the might, no? So, I do believe ang bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano ay tinawag din na katulad ng eagle, mag-soar high, maging great, maging mighty, ano, yan po ang calling sa bawat isa sa atin. Kaya naniniwala ako na hindi nagkataon na tayo po ay ang mga Kristiyano ay hinahalin tulad sa eagle at tayo rin ay tagapagmana ng Abrahamic promise, ano. Kaya ano po ba yung pangako kay Abraham, no? Sabi po sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3, sabi po dito, the Passion Translation po ito. Now Yahweh said to Abraham, leave it all behind, your native land, your people, your father's household, and go to the land that I will show you. Follow me, and I will make you into a great nation. I will exceedingly bless and prosper you. I will make you famous so that you will be a tremendous source of blessing for others. I will bless all who bless you and curse all who curse you. And through you, all the families of the earth will be blessed. Ito po ay isang deklarasyon ng greatness. At ito ay hindi lamang pangako kay Abraham, kung hindi sa lahat ng seed ni Abraham. And because we by faith accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, ay yung promise of greatness kay Abraham is also ours.
And I do believe that this is the promise of soaring high. Ano? Tingnan po natin yung promise of greatness muna. No? Yung sa verse 2, sabi doon, follow me, and I will make you into a great nation. Ito po ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yes, we are individual, great person. Okay? Si Abraham noon, sinabi sa kanya na he will become a great nation kasi even his descendants ay mamanahin yung great privilege na ito at pangako ng Diyos sa kanya. At naniniwala ako dahil seed tayo ni Abraham ay makukuha, tanggap din natin to, or ibig sabihin pangako din sa atin to. So, ulitin ko lamang po yung verse, yung unang line. Sabi niya, follow me and I will make you into a great person. Sabi mo sa sarili mo, I will become a great person. Amen. Yan po ang pagkakatawag. Great tayo daw po ay gagawin niyang great person. Great in work, great in school. Yan, bibigyan niya tayo ng pabor sa harap ng mga tao, pabor sa harap ng boss natin. Pati sa mga kahalubilo natin, makakatanggap tayo ng pabor. Why? Because God will increase us in wisdom, will increase us in ability, will increase us in yung knowledge. Lahat yun i-increase ng Lord sa atin. Why? Because He wants to make us a great nation. Bakit? Tuloy po natin, ano ang pagiging great? I believe this is the description of great, sabi niya doon, I will exceedingly bless. So kapag great ka pala, exceedingly bless. Hindi lang basta bless. We will be exceedingly blessed. Ito ang pangarap ng Diyos sa bawat isa sa atin, that He will exceedingly bless us. He will bless us beyond measure. He will bless us beyond yung need lang natin. Later, makikita po natin, why? Bakit kailangan i-bless tayo beyond? Hindi para maglangoy-langoy lang tayo sa pagpapala o maglangoy-langoy tayo sa sobrang wealth. Hindi po lang yun no? At tuloy natin, sabi I will exceedingly bless and prosper you. So we will not just be blessed, we will be prospered. Hindi lang tayo basta pinagpala, kundi pagyayamanin tayo ng Panginoon. Payayamanin tayo ng Panginoon. We will prosper. Ang prosperity na inaalok ng Panginoon sa atin is not just the material, pero kasama yon. Yun ang good news. Kasama ang material, kasama ang financial. Pero our prosperity is beyond of the material things. Okay. Ipaprosper tayo ng Lord. Sabi po ng 3 John 2 that we will be prosperous in health, in soul, and in spirit. Lahat yun, kabuuan ng prosperity, ang health na nais ng Panginoon sa atin. Tapos sabi po doon, and I will make you famous. Pag great ka pala, exceedingly blessed, prosperous, and famous. So ito ang gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. So kaya pala tinitingala ang mga eagle. Di ba? Kasi they were designed to become the great bird in the air. So, yun din ang pangako ng Panginoon sa atin, that we will become great nation, great person. Yan ang pangako ng Diyos. So, ano uli ang great? Exceedingly blessed, prosperous, and famous. May kasunod yan. So, ibibigay yun sa atin ng Panginoon. Gagawin niya tayong great. Why? Sabi dun sa, tapusin natin yung verse 2, so that you will be a tremendous source of blessing for others. So, ibig sabihin, God planned to bless us, to make us great, to become a tremendous source of blessing. Hindi lang basta blessing, kapatid. Tremendous, great blessing ang magiging idadaloy sa atin patungo sa ibang tao.
Yes, kapatid, idadaloy sa atin because God will make us great. He will make us into great nation, great person. He will exceedingly bless us. He will prosper us. He will make us famous para maging daluyan ng pagpapala sa iba. Verse 3, sabi niya, I will bless those who bless you and curse those who curse you, and through you all the families of the earth will be blessed. Ibig sabihin, kapatid, gagawin niya tayong great para yung mga taong nakapaligid sa atin mapagpapala din. Amen? So, di ba? Yun yung purpose natin dito sa mundo. Bakit nandito pa tayo? Because hindi pa tapos ang Diyos sa atin, hindi pa tapos ang purpose niya. Ang purpose niya na gawin tayong great person upang ang mga taong nakapaligid sa atin ay maa-amaze. Sasabihin nila, wow, grabe naman yung tao na yun, no? Pinagpapala, grabe naman yung tao na yun, no? Pinagpapala at binibless din tayo. So, yung mga dumadaan po sa kamay nating mga pagpapala, kapatid, dadaan lang sa atin yan. Amen? Now, balikan po natin ng verse 1. Siyempre, meron din tayong obligation. Ano din ang obligation natin bilang individual, bilang nagmamahal sa Panginoon? Meron din tayo. So that we can become a great nation, ano naman ang ating part? Sabi doon sa verse 1, Now Yahweh said to Abraham, leave it all behind. Your native land, your people, your father's household, and go to the land that I will show you. So may bilin ng Diyos, leave it all behind. Hindi naman tayo talagang, iwan mo na yung pamilya mo, hindi po ganon. Ang akin pong pagtingin dito, nung sinabi ng Lord na, leave it all behind, your native land. Ibig sabihin, huwag nating ikapit dito ang pagtitiwala natin. Huwag nating ilagay dito ang trust natin. Pag sinabi mong your native land, that is your source of income. That is your source of finances. Huwag doon. Huwag doon nakabase ang iyong tiwala. Ang tiwala natin ay sa Panginoon. Kasi siya ang tunay na source ng pagpapala natin. Amen? Nung sinabi niyang, leave it all behind, your native land, your people, your father's household. What does it represent? Pag sinabi mong your people and your father's household, pag yun ang sinabi mo, ibig sabihin, ang pinapakita nito ay yung comfort zone mo. Iwanan mo na yung comfort zone mo. Yes, we have to leave our comfort zone. Aray, masakit yun. Pero, hindi natin matatagpuan. Ang ating comfort zone can offer lang kung ano ang meron doon. If in our comfort zone, masaya na tayo at may bahay tayo, meron tayong nasisilungan, kumakain naman tayo 3 beses isang araw, pero walang sobra. Ibig sabihin, yun na lang ang aasahan mo sa comfort zone mo kasi yun lang ang meron doon. Kaya sinasabi ng Lord, teka anak, iwan mo muna yan. Wag mo dyan ilagay ang tiwala mo. Kasi sa verse 2, paano sinimulan ng verse 2, sabi doon, follow me. Sa verse 1, leave it all behind, and follow me. Verse 2, follow me. So, wag daw natin ilagay ang ating pagtitiwala sa mga bagay na yon, kundi sumunod tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa Kanya, sa mga ipinag-uutos niya. Minsan, ang utos niya ay out of the box or hindi ayon sa comfort zone natin, but doon sa pupuntahan natin, doon naghihintay ang pagiging great natin. We can only soar high if we will go up higher. At doon sa taas, mas maraming challenges. Mas maraming challenges as we go.
Kaya nga 'di ba, ang isang eagle nakaka-soar high lang 'yan every time na merong hangin siyang may hangin na sasalo dun sa wings niya. Ang kanyang pag-soar high, ang kanyang pagpailan lang, hangin lang po ang nagdadala sa kanya. Mapapansin niyo, hindi niya fina-flap ang kanyang wings. Nag-glide lang siya because of the air that is under him. Pero alam niyo po ba na yung air na yon, base po dun sa isang nabasa kong article, ay hindi paayon sa kanyang takbo. Halimbawa po, pag ganito ang lipad niya, hindi po pag ganito yung air na yon, pasalubong. At habang may nasasalubong siyang air, yun daw po ang nagtutulak sa kanya pataas-pataas. And so, ano pong sinasabi sa atin? That as we face our challenges, we will have more testimonies and we will learn more, and the opportunity for God to show His power and His miracle more. Kaya nakaka-soar high tayo lalo. Kaya nga, as we follow God, let us follow Him with all our heart, follow His word, maging obedient tayo sa salita ng Diyos, at as we follow Him, yes, there will be challenges. Hindi papayag ang kaaway that you will receive everything nang nakaupo lang siya at nanonood. I-challenge niya tayo. But every time there is a challenge, tanggapin natin yan, i-embrace natin yan, dahil every time na ini-embrace natin ang mga challenges, yan po yung nagdadala ng testimony, na magugulat na lang tayo, wow, natapos natin ang isang matinding pagsubok sa tulong ng Diyos. And that's how we soar high. So, anong sabi ng Panginoon? Leave it all behind. Ano man yung pinagtitiwalaan natin, wag natin doon ilagak sa kung saan tayo kumikita, sa comfort zone, wag daw po natin dyan ilagak ang ating pagtitiwala. Bagkus, follow me, sabi ng Panginoon. Let us follow God, and He will bring us to greatness. Ang pangako ng Diyos, He will make our name great, and we will become a great nation. Amen? Sige po, manalangin po tayo. Aming Ama, marami pong salamat sa iyong pagsama. Salamat po sa iyong pangako na kami nga po ay tunay na gagawin mong dakilang nasyon. Lord, you will make us great, Lord. You will make our name great, Lord. That you will propel us, Lord, into higher level, Lord. That you will bring us into a higher level, Lord. Salamat po. Salamat, Panginoon. And habang pumapailan lang kami, ikaw ang kasama namin. Lord, no challenge can defeat us because sabi mo sa iyong salita, we are more than conqueror. Father, we thank you, we bless you, give you praise. Salamat po, Ama, samahan niyo po kami for the whole day, at salamat po, nagdideklara akong kapayapaan, nagdideklara akong kagalakan at kaligtasan sa bawat tahanan ng mga nakatunghay. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat sa pagtunghay. Kita-kita tayong muli. God bless you po.